What's up mga gwapo? And welcome back sa Gwapo's Garage. Bali, meron tayo ditong mabilisang vlog na gagawin mga kagwapo. Ito ang isang unit na gagawin natin siya or gagawa natin siya ng roll cage sa kanyang likod mga kagwapo. Bali, Tamiya style lang to. And yung unit na to mga kagwapo ay medyo malayo pa po yung pinanggalingan. So, taga Bacoor pa po may-ari nito. So, shout out kay Sir Jerry. So, napakabait ni Bossing sa atin. So, talagang ibang-iba yung pakikitungo niya. So, yun, balik tayo sa unit niya mga gwapo. Kung makikita nyo naman dito, tapos na po yung kanyang paint job. So, napinturahan na po yung under chassis nito and yung makina. Bali, ang talagang gagawin po natin dito ay magre-repair tayo ng kanyang harapan at maglalagay tayo dito ng roll cage. Bali, ang gagawin natin sa harap nito mga kagwapo, tatanggalin natin yung kilay na yan. Kasi nga, Tamiya style lang gagawin natin dito mga kagwapo. Kaya naman, hindi na natin kailangan yan. So, nung time na to mga kagwapo, nung ito ay dinala sa atin ni Boss Jerry, nagkasabay-sabay yung mga gawa natin. Kaya naman, hindi ko na po talaga na-videohan to ng detail o naipakita sa inyo yung process kung paano po natin nagawa itong roll cage niya. Pero kahit hindi masyadong detail yung video natin dito ngayon mga kagwapo, sasabihin ko po sa inyo yung mga ginawa natin dito sa unit ni Sir at kung ano yung mga kinabit natin. Kung napansin nyo po sa unang part ng video na to mga kagwapo, naka GP style pa po yung kanyang windshield. Bale, ni-repair natin to mga kagwapo. Ayan, kung makikita nyo naman, natapos na rin tayo sa paglalagay nitong roll cage niya sa harap. So, bale mga kagwapo, hindi pa naman po yan full weld. Kaya ibababa pa natin yan para ma-full weld at para ma-buffing po ng maayos. So yan yung mga kagwapo. Bale, lahat ng tubo dyan mga kagwapo ay Class A o kaya 304. Kung alam nyo po yun mga kagwapo. So isa yun sa magandang klase ng stainless, yung ganong 304. Pag gumagawa nga pala tayo ng roll cage mga kagwapo, mapa-box type man yan or Tamiya, lagi pong ditanggal yung ating roll cage. So lahat po ng kanyang mga paa titornilyo po yan. So pwede nyo pong tanggalin pagka gusto nyo. Kumbaga mga kagwapo, kung sakasakaling tumagal po ang unit nyo at lumabo na po ang roll cage nya and ipapabuffing nyo po, mabilis lang siya matatanggal para maibaba at mas mabuffing po ng maayos. So ito nga pala yung natapos natin sa harap mga kagwapo. Kung makikita nyo naman, yung kanyang windshield ay ni-repair lang natin kasi mas mura yung repair mga kagwapo kaysa sa bumili tayo ng brand new. So almost na nga mga kagwapo yung body repair, pero may iba pa tayong ginagawa dyan. Pero kahit ganoon man mga kagwapo, babanat na agad tayo dito ng pagbabuffing. So ito yung sasabi ko sa inyo mga kagwapo, na babaguhin din natin yung style ng buffing niya. So kung makikita nyo yun, ayun, may lining siya. So ano yung lining? Yun yung mga kagwapo, yung pagka mapapansin nyo sa ibang OTJ, meron siyang kintab tas labo. Ganon. So ngayon, dito ang gagawin natin, syempre, Tamiya style po siya mga kagwapo. Hindi na po bagay yung may lining. Kaya mangyari po dito mga kagwapo ay alisin po natin yung lining at puro labo na lang. At kung mapapansin nyo dito mga kagwapo, natanggal na rin natin yung kilay niya at mas okay tignan yung kilay pagkawala. Pati yung bumper, tapos yung takip ng chassis at nalagyan na rin natin ng tubo yan mga kagwapo. At itong sa radiator bracket, meron na rin tayo nailagay na tubo dyan. And then, ano pa ba? By the way mga kagwapo, so dito pinaandar na natin yung unit ni Sir para alam nyo na, smooth lang kung kukunin na, pagka kinuha na nila Sir yung unit. So matagal-tagal kasi natin hindi na paandar to. Kasi medyo napatagal talaga to mga kagwapo. Pero hindi ako nakapag-video talaga, gawa ng medyo na busy ako nung time na yon. So dito nga pala nagawa rin tayo ng bracket ng ng side mirror. So yan, nakabit na rin natin pala dito yung kanyang upuan mga kagwapo. So naka-fix na yan. And then ano pa bang binago natin dito? So itong roll cage niya ay nabuffing na rin natin. So hindi ko na ipakita ng maayos, pero nabuffing na natin yan mga kagwapo. And binaffing din pala natin yung ilalim ng fender neto, kaya makintab din mga kagwapo. Actually mga kagwapo, tapos na po itong unit ni Sir Jerry at okay na, nailagay na po natin dito kung ano yung mga dapat ilagay. Tulad na nga lang nitong tubo sa laylayan mga kagwapo. Pinalagay niya ni Sir Jerry kasi nga gusto niya rin magmukhang lowered pa yung kanyang unit. And ayos din mga kagwapo kasi nagdagdag lowered look siya sa kanyang OTJ.
And natapos na nga pala natin itong bapingin, labas loob to mga kagwapo. Ayun o, kung makikita nyo wala ng lining yung sidings niyan. And na hairline finish na natin yung kanyang flooring. Pagdating dito sa wrap, ganun din mga kagwapo, natapos natin yung bapingin. And hairline finish yung kanyang hood. Meron lang siyang kintab dun sa nakaumbok niya mga kagwapo. And then yung cowling niya, kintab din. Then yung mukha kintab din yan mga kagwapo. So ganyan yung style ng mga bagong or makabagong OTJ ngayon. So dito mga kagwapo, nagpapakitang gilas lang tayo kumbaga. Kasi ngayong araw to kukunin ni Sir Jerry mga kagwapo. So ngayon nililibutan ko lang. Actually kakatapos ko lang nito mga kagwapo. So natapos yung pagbabapi nito siguro 3 days ago na. And ang ginagawa ko na lang dito ay pinapagpagan ko yung mga alikabok. Kasi ang dami ring alikabok na kumapi dito. So talagang pinunasan ko lang ulit para makintab. So kakatapos ko lang to i-metal polish. And kung makikita nyo yung ilalim ng fender mga kagwapo yun, no? Hindi ko lang siya natutukan ng camera mga kagwapo, pero kung makikita nyo yung fender, talagang makintab. So maya-maya lang, hinintay lang natin dito si Sir Jerry. Kasi ngayong araw yung napag-usapan na turnover ng kanyang unit. And tapos na rin pala natin itong i-double check lahat mga kagwapo. Sa ating job orders, lahat naman ay na-complete natin. Bale, na-test drive na rin natin ito mga kagwapo. Kaya naman talagang si Sir Jerry na lang yung hinihintay natin. So dito talagang sakto lang yung tatanggal natin ng alikabok kasi maya-maya lang darating na si Sir. Para hindi man nakakaya pag dumating siya, di ba? Hindi siya madumitignan. So ayun makikita nyo yun, ibang-iba na ulit yung nung una medyo kumupas ng konti kasi ang daming dumi. Medyo nung nagkakasagsagan ng maraming gawa mga kagwapo, talaga naalikabukan tong owner ni Sir, kaya yun, kumapit na yung mga alikabok sa kanyang sa stainless. So dito goods na, all goods na, pati mga accessories na naikabit na natin. So kukunin na nila Sir to ngayon at naikarga na nga natin pala dito yung mga parts na tinanggal natin. So ito na si Sir Jerry. Kinuha na ni Sir yung kanyang unit at talaga naman ibang-iba nung nilabas na yung unit ni Sir dito sa atin mga kagwapo. Bale, hindi ko nga lang talaga siya na videohan kahit montage. Kasi nung time na to mga kagwapo, talaga nag full storage ako. Cellphone lang kasi panggamit natin sa vlog mga kagwapo. So sana balang araw makapag-upgrade tayo, di ba? So mas maganda kung camera na talaga yung gamit natin. So yun nga mga kagwapo, ito talagang sisipatin na lang natin yung paglabas ni Sir. So yan, panoorin niyo na ito mga kagwapo. Bago po pala matapos tong video na ito mga kagwapo, gusto lang po namin magpasalamat kay Sir Jerry sa tiwalang ibinigay niya sa amin sa paggawa ng kanyang unit. And yun nga po mga kagwapo, so ito po yung kanyang unit mga kagwapo. At sa mga gusto po magpagawa dyan, contact nyo lang po kami sa number na makikita nyo sa unang part ng video na to mga kagwapo. So yun lamang po mga kagwapo. Ulit maraming salamat Sir Jerry. At kung nagustuhan nyo po itong video na to mga kagwapo, baka naman po pwedeng pa-like, share, and subscribe po ng channel natin. Yun lamang po mga kagwapo. Maraming salamat.